the same time my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom, mine honor and brightness returned unto me, and my counselors and my lords sought unto me, and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. Sabay. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven. All those works are truth, and his ways are judgment. And those that walk in pride, he is able to abase. Let's pray, Lord. Mga salamat sa mga salita, Panginoon. We pray na kayo pong magturo sa amin na tulad ng nangyari, Lord, sa maraming pagkakataon, examples sa inyong salita. Kahit malakas sila ay nabababa. At kayo rin po mag-restore kung gusto niyo po, Lord, at kung kami magpapakababa sa inyo, makita namin na kami po wala pong malakas, no? But pwede kami maging malakas. At dapat kami maging malakas para sa inyo, para sa iba rin sa paligid namin. Even, Panginoon, sa time na nangihina rin kami, may mga bad influence, may mga nagpapahina sa amin, mga problema, mga katisuran, Panginoon. But I pray na ay po magturo sa amin, bigyan kami lakas na yung lakas na yun ay hindi basta-basta kayang agawin sa amin. Dahil ito po ay matibay, ito po ay kung manghina man kami, na-restore agad. So, turuan niyang bawat isa, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakakapon na po. Ayan, nakita na raw. Okay, good afternoon po sa lahat. Dahil maaga naman, gusto hindi tayo mag-focus dito, no? So, gusto ko lang basahin itong part ng Daniel na kung saan yung malakas na empire ng panahon nila, talagang malakas, no? Pero ano pa rin sila, pinababa or hinambol ng Diyos dahil gusto niya. At nagkasala sila. Sinampulan yan, anong natin ngayon, term natin ngayon, sinampulan siya, di ba? Si Pharaoh, ganun din. So pag nakikita natin yung mga ganyan, ngayon si Bill Gates, no? Si Fauci, natatago. So ganyan yan. Si Bong Revilla, sana mabulok na dun. Walang balita kayo eh, no? Kasi pag naalala ko yun, hindi si Kibuloy. Baka naghahari na yun sa baka wala na yun dun. Anyway, ang tagal kaya sabi nga rin sa Bible kaya malakas loob ng mga loko-loko. Ang tagal yung ang bagal ng judgment, no? Justice, di na ipapataw agad. Ganun yung kaso mo, dapat patay na yun. Wala, mahina. Anyway, so Nebuchadnezzar, nangyari sa kanya yan, nakuha niya, siya'y pinarusahan ng Diyos, kaya bandang uli, ang pinuri niya ang Diyos. So gusto ko sabihin dito sa Daniel kasi, di ba, si Daniel naman ay nabanggit yan kaninang maga. Siya ay kaya mga kaibigan ng nation ng Judah, no? Ito yung sila'y nagbaw, no? Pinapabaw pero hindi, yung kanyang friends. So anyway, yan, si ano na ito, no? Belshazzar. Pero, yung maganda sa Book of Daniel, punong-puno ng story ng paninindigan ni Daniel. Mamaya, dito rin si Daniel. So, ngayon, tema natin ngayon, title natin ngayon, Strong Among the Weak. Okay, strong among the weak. Of course, yung tukoy dyan, yung mga tao, tayo. Makaka-relate tayo dyan. Dapat maging malakas tayo kahit pa tayo nasa kalagitnaan ng mga taong or mga bagay na nagpapahina sa atin. Kaya ang subtitle natin ay Being Strong Despite Negative Influences. Sino dito yung malakas? Sino dito nagbubuhat ng ng timba? Binubuhat niya. Basketball din.
palakasan yan eh, no? Ilang balikan yan. Pag yung iba, pagod na, ikaw, iiwanan mo na lang, di ba? Sige, kahit magaling kang mag-shoot, tapal ka naman. Kaya iwan ka naman sa ano, di ba? Palakasan din yan. So, gusto natin very positive ano yung strength, no? Virtue. Lalo spiritual pinag-usapan natin dito. Ano naman yung nagpapahina sa'yo? Kasalanan nino. In general, yun na yun eh, no? Maaaring ikaw, maaaring kapitbahay. Ibang tao, kasama mo, pamilya mo, di ba? Sinong ganon? Kailan lang eh. Pamilya mo, gusto mo mag-church, ayaw nung iba, patay. Di ba? Hirap. May iba, gusto mo maging maaga. Di ba? Yung iba naman, papahintay. Yung iba naman, kahit sa ano, nung naalala ko yung mga section namin ng school eh, no? Magaling yung mga classmate mo, kaso hindi makamove on kasi may hinihintay, no? So, nakakahina in a way. Ano pa? Sa team niya, basketball din. Ang galing nyo, malakas kayo, merong weakest link, no? Merong pasawayo, talagang sabi ba, minalas, hindi naman minamalas yun eh. So, punta tayo spiritual, yan. Yan talaga nakakapag, ano, dadamayan yan eh. Kung malakas yung kasama nyo, nakakalakas, no? Pinapalakas din kayo, na-encourage, mahina, nakakatisod. Or kahit kayo lahat ay okay, pero sa palibot natin talagang nakakapanghina. Tulad niyan. Sisipagin ka ba niyang magtrabaho, tapos ninanakaw pala yung ano natin? Parang ayaw mo na eh. Yung iba sa atin, tatama rin. Iba sa atin, gusto magnakaw din. Diba? Mga churches naman, pag nakita mo iba, panay ano lang, sarap ng buhay, panay basketball, ano naman yan. Soul winning ba kayo? Oo. Diba? Programa, maganda naman yon. Kaya yung preaching, minsan. Kaya ako, pag ganito, tinitingnan ko yung mga churches lang, yung Facebook, ano bang ginagawa nito mga to? Ayan, so, may service naman, pero, minsan yung mga importante, yun ang mga wala. By the way, trabaho din natin, especially yung preacher na banatan po yung mga, di ba? Lagi nating nabanggit yan, kay Jeremiah, Isaiah, wala kang kinalaman sa kanya yung Babylon, yung Tyre, yung Sidon, Egypt. Ba't binabanatan nila yun? Aba, para alam natin. Huwag natin gayahin. Amen? Amen. Baka mayroon pa sa inyong ganyan. Sa'yo, kung di ba't kailangan banatan yun? Aba, kahit anong gawin ko, naririnig nyo yan. Ay, si ganyan pala, nag-asawa ulit. Ano man yan. Diba? Nakabalitaan nyo yun eh. Amen. Ay, ang anak pala ni ganyan, no? Tibo na. Tapos pinupuri pa siya ng ABCBN. O, kung di ko pabanatan yun, anong may, nyo? Take nyo dun. Parang okay lang. Yun ang exactly ginagawa nila eh. So, yun, hindi dapat nakawala sa churches yun. Ngayon, ayan, may mga nagpapahina sa atin. Ayan, pag may mga late, absent, hina-hina, ayaw sa Bible quiz, di ba? Yung mga bata, mahina talaga yung mga kukulit, isa nakakaasal din, di ba? Tinuturuan natin, nag-church na, cellphone pa. So, hindi nawawala yun. Kaya yun ang tatopic natin ngayon. Anong gagawin nga natin? Nakaka-drug yan. Hindi pwedeng sabihin mong hindi. Pero andyan yan eh. Diba? Katulad ng ka-team mo. Member ng pamilya mo. Anong gagawin mo? Sa company nyo, sa team nyo. Ayan. So, meron tayong dapat gawin at hindi mahirap to eh. Gagawin lang natin, titingnan natin yung mga sample natin. No? Meron tayong mga sample na sila ay katulad natin, ay nabuhay sa isang lugar at time na nakapalibutan din sila ng mga katisuran. So kung makikita natin yung message dito, hindi na tayo dapat madaling madrag pababa. Okay? Kaya ulit yung title natin, Strong Among the Weak. So basahin natin sa Psalms. Marami dito eh. Actually, basahin mo lang yung Bible, puro positive dito. Kung may negative man, ay nasa tamang context, di ba? Huwag niyong gayahin. Yung pagkakamali ng kung sino, kahit pa si David yan, nagkamali siya, huwag mong gayahin. Pakibasa, ready, go. The Lord is my strength and
and my shield. My heart trusted in him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise him. Ayun, kaya lang sabi, yung awitan pa lang. Tinatamad kang umawit, parte na yun ng ating pag-aaral eh. Ng worship, ng service, ng fellowship. Iba sa inyo, hindi ko namang di umawit. Ngayon, yung mga bata, talagang ano mo pa yan eh. Anong something na, again, nakaka-relate ako dyan kasi nung bago rin ako sa church, syempre, iba yung music ko eh. So, pero yun, lagi kaming in-encourage, umawit, kahit hindi mo feel. Dahil di yung feeling ang magsasabi, ay, hindi ko feel ngayon magtrabaho. Hindi ko feel, hindi yan ang sinusunod mo. So, yun ang tamang gawin natin. Sabi dito, ang Panginoon ng aking kalakasan at ang aking panangga. So, parehong defense saka offense, no? Pero mas ano yung strength, medyo mas generic, basta kalakasan eh. Ngayon, nabanggit ka na yung umaga, no? Kailangan magtiwala ka sa kanya eh. Kasi kahit siya yung malakas, wala kang tiwala sa kanya, hindi ka lumalapit, hindi mo sinasabi yung gagawin mo dapat, eh sinabi niya na nga, wala rin. Sabi dito, sa kalagayan ni David din to, no? I am helped. So kahit mahina ka, malakas naman ang Panginoon, tinulungan ka ng malakas, hindi malakas ka rin, parang ganun, no? Therefore, my heart greatly rejoice, and my song will I praise Him. Kaya kung hindi ka umaawit, baka hindi mo lang nalalaman, natulungan ka ba ng Diyos? Lahat naman tayo eh. Acknowledge mo rin yun, no? So, dyan tayo iikot. Ang lakas natin ay ang Panginoon. Spiritual, obviously spiritual to, no? Ngayon, at subukan din natin, no, na define naman sa mundo. Ito yung, dapat lagi nating nasa puso at isipan. Yung mundo, parang in-influence lang tayo. Ang malakas, mayaman, matalino. Kanina sa accounting, di ba? Matalino, magaling. Bandang huli, mapaandarin ka lang na kung sino. No? Again, di masamahin sana kasi pag naglilingkod ka, tumatalino ka rin. Pero kaya nga panalangin natin. Malagay din tayo sa maayos na company. Katapos nun, no? Then intelligent, wealth, yan. Malakas pag mayaman. Kahit mga kulto, payamanan, paramihan, influence. Kaya nga ginagawa nitong mga to eh. Kaya ako, asal talaga sa kahit baptist ka, tapos ganun kalakaran nila, gagayahin mo. So, anong pinagkaiba natin sa kanila? But God measures strength very differently. No? Kaya makikita itong mga examples natin. Sino ba yung tinuturing ng Diyos na malakas? Okay? Sa kalam. So, paano kaya yan? Hindi mawawala dyan ang pananampalataya. Nabanggit kanina, yung nagtitiwala, no? Malapit po yan sa believe, trust, okay? Parang dali maniwala. O, hindi rin. Diba, kung lahat tayo nagtitiwala, naalala niyo yung si Jesus, may sinabihan siya, oh, great is thy faith. May sinabihan na siya, kabaliktaran, your faith is weak. Diba? So, dapat, malakas ka magtiwala. Paano yung sabihin? Ibig sabihin talaga kahit anong mangyari, doon yung tiwala mo. Hindi rin madali yun. Madali yun, lahat na nagtiwala sa Diyos. So, tingnan natin. Ito, meron tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 people. Actually, 5 lang, including Jesus, 6. Tingnan natin, matuto naman tayo dito, no? Sa Numbers 12, sino kaya ang bida dyan? Numbers. Sino yung leader dyan? Now, the man Moses was very meek. Akala ko ba, strong. Do strong din si Moses eh. Pero, ito yung hindi natin makakalimutan, actually, na character kay Moses. Kahit napakagaling niyang leader, napakalaki nung kanyang sinasakupan, no? Grabe, tapos ang project pa nila, hindi project yun.
Yung ginawa niya, basically, may mga magaling na leader na nag-build, iba naman nag-maintain lang, di ba? Sa kanya, pinalaya niya. Kaya lagi siya sabi sa yung soul winning, nako, hindi yan basta-basta eh. Kasi yung labanan talaga dyan, iligtas mo yung tao, no? Hindi ikaw, pero ang Panginoon. Pero ganun din, ikaw yung gagamitin ng Diyos. So, kung andyan ka sa ganyan ministry, iba yan, ibang level yan. Doon, pwede rin maging madali yan, pero still, kasi inaalis mo sa nasa lugar na kapahamakan, no? Paikot-ikot lang sila doon, kala nila okay lang, tapos aalisin mo sila doon. No, hindi basta-basta yun. Ngayon dito, si Moses, kaya maganda yung soul winning, marami, hanggat kaya, huwag niyong mamadaliin. Diba? Pero kung mas marami tayo mas ma-win, maligtas, ba? Maganda. Si Moses, ganun siya eh. Kaya very strong siya, no? Pero ang maalala mo sa kanya, that he is very meek. Okay, so ito po yung nakalaya na sila eh. Kaso nag-asawa ulit to si Ethiopian woman. Kasi kung naalala ko dito, umalis yung asawa niya eh. Naalala niyo yun? O baka namatay na, hindi ko alam. Pero yun, nag-asawa siya. So hindi naman sinabi dito exactly anong problema nila doon. Sabi ng iba, maitim daw. Kasi Ethiopia, maitim talaga Ethiopian eh. Kasi mga taga Middle Eastern, mga ano rin yan, hindi naman maputi yan. At hindi rin tamang dahilan yun. No? Anyway, nakitaan ng fault si Moses, itong sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya asal din siya kay Aaron at kay Miriam. So kaya dito lang natin kasi nakita yun eh, na sinabi to. At kaya mamangha ka, ang tinding leader nito, tapos sabihin, meek, humble. Okay? Ano pa? Yung hanapin natin yung ngayon na. Paano natin sabing meek si Moses? Siyempre may time na stricto rin siya, di ba? Alam natin, may mga pinatay nga yung ano dito eh. Wala siyang pinatay dito eh. Pero, pag ikaw leader, hindi madali. Kasi tinuturuan mo na sila, nililid mo sila, pinagpapasensyahan mo, tinuturuan mo, kailangan parusahan, napakahirap. Kaya dapat sa isang leader, yun nga, very meek. At siya ay, bakit? Kasi nga, hindi may iwasan po yung ikaw ay makakarinig ng mga kung ano-ano. Pag ikaw gusto mo pinatulan ka, nakarinig ka ng patulan ko to, mahirap yun. So kaya, at kahit pa yun nga, napaka-successful ng campaign niya, napalaya niya yung mga tao, nanatili siyang meek, humble. So yan ang number 1 natin. Moses, strength through humility. Amen. Kaya ba natin yun? Ako napaka-humble ko eh. Pero minsan kaya ka humble, baka hindi ka pa nasusubok eh. Kailan ba tayo nasusubok yan? Pag na-awardan ka ng ganyan, di ba? Iba yung mayabang eh, pag nagkaroon ka lang ng konting pera, di ba? Nagkaroon ka lang ng kung ano ang nagkaroon ka, nakashoot ka lang, ano man yan. Yabang mo na. Kachamba. So, kung gusto natin isa sa mga strength na dapat meron tayo, yan. So, hindi yan pa yabangan, obviously, baliktad nga eh. At especially, napansin ko lang to sa kahit madalas sa mga pastor kasi naka yung mga mata ko minsan sa pastor kasi yun talaga yung obviously na sa panahon natin yun yung tinitingnan talaga eh, no? Pag makitaan ka lang ng konting yari ka. So yun ang napansin ko, yung mga talagang nagsasucceed, yung mga humble. Yun ang totoo. Pag nagyabang ka na, ang Diyos syempre, sabi sa Bible, ang Diyos ay galit sa mayabang eh. Ibababa ka niya. Kaya pag tumagal yung church na Pastor Jun, 20. Pastor dito, 20, ano na sila? 30, ano na yun? 33 na. Pastor Padua. Sino nakalala? Munta pa tayo doon?
May 53rd. Tagal na rin. So yun, so gusto yung tumagal sa kahit saang relasyon, yan. Sa relationship. Yan, total Hearts Day daw nung kahapon. Pansinin nyo rin, sino ba hindi nagtatagal? Mayaban nagpapataasan. Yan. So number 1, Moses, kaya ang strength na nakita natin dyan na dapat nating emulate, gayahin, ay maging humble. At nakita natin si Moses talagang mightily used by God. Yan ang sa kanya eh. Sabihin, hindi lang siya ginamit, talagang, iba kasi gagamitin, naalala si Saul, ginamit siya ng Panginoon sa ilang buwan. Hindi ko alam eh. Ang ganda yung umpisa ni Saul, tapang niya rin, righteous. Pero may panahon na, ayun, nasapawan siya. Actually, bago siya masapawan nga ni David, siya nagloko na eh. May ginawa siya 2 bagay, di siya sumunod, hindi niya pinatay dahil yung patayin. And then, yung nag-offer siya, di ba? Inunahan ni Samuel. So, doon na-reject siya ngayon. So, walang humility doon. Biruin mo, pinasok mo pa yung trabaho na hindi mo trabaho. Samantalang hari ka na nga. Nakikinig ba kayo? Yeah. Alam nyo, spiritually, kaya na pag naano ko yung mga false teacher, itong mga yayabang nito eh. Yung iba naman ngayon, kahit ang dami mga churches na peke, parang mga kabuti, sana yung mga baptist ang ganun eh. Hindi, ang daming kung ano-ano lang eh. Sulpot, mga may Yahuwah, may Pentecostal, may Iglesia ni Soriano, Manalo. Catholic kasi, ginaya nila yung Catholic eh. So number 1, be humble. Yan ang strength na dapat meron tayo. Amen? Saka isa pa, very useful yan kasi nabanggit. Ang focus natin ngayon yung strength among the weak, no? Pag ikaw, hindi ka humble, kasi yung mga nakakapaligid mo, may yabang din, hindi rin humble yun. Hindi rin malakas yun, mahina yun. So, hahatakin ka niyan. Kitang-kita ka kasi. Makikita ang yabang nito ah. Yung yabang pa naman kahit minsan kahit kanino pwede i-charge yan eh. Lalo sa atin, nag-preach ka lang ng totoo, mayabang ka na. Ligtas na kayo, yabang mo. So, napaka-importante yung manatili sa atin yan. Okay, number 1, Moses, strength through humility. Pangalawa, the Daniel. Okay, ito po yung pinag-iinitan na siya, no? So, walang makitang masama kay Daniel, may kagalit siya kasi naitaas siya eh, samantalang siya, no? From captured empire. Empire tuloy. Kingdom ng Judah nga. So, sila'y tinanggap, di ba? Pinag-aaral sila doon. Kasi na-promote pa. Hanggang maging presidente siya, no? Kasi 3 silang presidente. Ngayon, nainggit sa kanya yung iba. Anong ginawa sa kanya? Peter, patay. Walang salinis. Ito na lang, Peter. Now when Daniel, pakibasa niyo po, ready, go. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. Nasaan yung malakas dyan? Malakas ba si Daniel? Siguro sa pinaka no? Daniel. So, pero ito nga yung gusto siyang tinitira siya eh. Gusto siyang hinahanapan siya ng mali para siya ay mapakulong, mapatay. So, ang ginawa niya, parang talagang malakas to. Kasi isa sa mga yung batas nga sa kanya, pinagbawal yung manalangin sa kahit sinong Diyos, kahit sino. Isa lang naman ang Diyos. Kasi loko-loko nga itong mga kapwa niya,
Anong binobola, itinataas yung emperor, no? Si Nebuchadnezzar. Ngayon, so, naipasa yung batas, no? Ay, hindi po lahat ng batas na pinapasa tama, no? Gusto ko lang i-remind, obvious na sa atin dapat yun. Ngayon daw, yung DOH, parang may, alam ko na ipasa yun eh. May, basta may naipasa, tsaka yung World Health Organization, parang tinataas sila, no? Parang ginagawang binding yung mga batas nila na hindi naman dapat. So, para alam nyo, okay? Pero kailan lang US umalis doon? Sana sumunod tayo, no? Hindi natin alam. Pero, ito, naipasa yung batas na hindi ba dapat batas. Kasi, napakawalang kwenta, no? Pero, particular na tinitira nga yung lingkod ng Diyos. Pero, ang ginawa ni Daniel, alam niyo na yung kwento? Amen. Alam niya na papatayin siya or pag-iinitan siya o huliin siya. Pag siya'y nakita na siya ay nagnanalangin, hindi kay Nebuchadnezzar, kasi hindi naman Diyos yun, pero yun ang batas eh. Kaya pansinin nyo dyan, nakabukas pa yung kanyang windows. Ngayon, tayo, sa New Testament Act, okay nga daw nakatago daw, di ba? Kasi pag nag-pray ka, mag-isa ka lang, nakikita ng Diyos yun. Pero si Daniel kasi, kahit dati pa daw, sabi dyan eh. Saan sinabi yan? Asan yan? Ayan, sa dulo, as he did before. So matagal niya nang ginagawa yung nag-pray sa Diyos, regular, 3 times a day, bukas ang bintana. So actually, wala siyang ginawang bago, pero dahil na alam niya rin, knew that the writing was signed. So the fact na ginawa niya pa rin yung alam niyang pinagbabawal na dati niyang ginagawa, dahil alam niya, hindi na masama yun, maganda nga yun. Anong kalakasan yung pinapakita dito, no? Spiritual or conviction, no? Alam niya, nasa tama siya. Yan ang malakas. Amen. At again, alala ko yung pandemic na naman eh. Kahit nga mga unbeliever na ramdaman nila yun, parang may something's wrong dito. Bakit tayo gusto nilang dapat tayo mga Kristiyano nakakaalam nun. Yung separation of church and state, hindi naman ang galing sa Katoliko yan eh. Mga Baptist nag-umpisa niyan. Kasi nga, pinapatay tayo. Nananalangin lang naman tayo. May place din sa Europe daw na gano'n. Nag-pray lang siya. Nag-pray lang ha. Isa naman, nagbasa lang ng Bible. Hoy, ba't ka nagbabasa ng Bible? Kailan pa lang yung bawal yun? Palibasa, alam talaga ng kalaban. Pag binasa mo lang to, Bible yan. Salita ng Diyos yan. Nakikinig ba kayo? Amen. Makapangyarihan yan. May authority yan. Pag binasa mo yan, yung iba nanginginig na. Amen. Kaya yung sinusubukan nilang pagbawal, talagang hinuli. Pero nakalaya din. Still, anong gagagawa itong mga to? Ngayon, tanong ko sa inyo, gano'n. Malakas ka ba? Kung di ka malakas, ito kaya inaaral natin eh. Kung wala pa sa iyo yung mga pagsubok, pwedeng dumating yan soon or later. Darating sa atin yan, kaya maging malakas na tayo. Kaya inaaral natin. Kung may conviction ka, malakas ka. Hindi yung andali mo, di ba yung natin, memory verse natin, ang sabi doon, yung not meddle with people that are given to change. Ano pisa nun? My son, fear the Lord and the King, and meddle not with them that are given to change. Ano yung given to change? Ibig sabihin, ang daling magbago. Ngayon, baptist ka, later, magbun ka na agad. Ang bilis naman. Di ba? Dati, faithful ka, ngayon, hindi. Tapos faithful, hindi. Kanina, praise the Lord ka, mamaya, mura naman. Masipag ka ngayon, tamad ka ngayon. Ang daling magbago. Ibig sabihin, walang conviction. Ibig sabihin nun. Pag mahirap ka magbago, ibig sabihin, malalim kasi yung dahilan mo. Bakit ka hindi maalis dyan sa unang ginagawa mo. At lalo pag nasa tama kayo, alam mong totoong Diyos, mananagot tayong lahat. Ang ginagawa natin, importante ito. Pag importanteng bagay, hindi mo inuhuli. Kasi Daniel, alam niya, ikakapahamak niya eh. Siguro palibasa talagang nananampalataya sa umpisa pa lang, dapat napatay na nga sila eh. Alam niya yun eh. The fact na sila ay buhay pa rin, later, na-promote pa, siguro iniisip ni Daniel, ngayon pa ba ako pabayaan ng Diyos? Ganun din tayo. At di basta-basta magbabago yan.
So number 2, Daniel's strength through conviction. Malakas siya kasi hindi siya matinag. Ganyan naman yung isang malakas, di ba? Bukang bunggoin yung ano. Pag mahina-hina yan, isang ganun mo lang, bug. Talsa, mahina. Ha? Eh pag binunggo mo, ikaw yung natibag, di ba? So bukang bunggoin to. Ayan. Dapat ganun yung conviction natin. Amen? Malakas. Hindi natitinag. Lalo pag alam mong tama. So, alam natin na medyo nabanggit dito, no? Actually, pwede kong gawin tong point. Wala dito. Pero kitang-kita natin dito, isa mga dahilan yan. Bakit siya malakas? Kasi nag-pray siya. Nakikinig ba kayo? Hindi tayo nag-pray, mahina ka. Yung nagpapalakas natin sa 3 times a day. Nakaluhod pa, oh. Hindi yan required, ha? Pero, minsan may mga ano din, may mga gesture din na talagang mas ano eh. Makikita mo, di ba? Pag nakaluhod dyan, talagang gumagalang yan. Anyway. Ayun. So, number 3. Una si Moses. Through meekness, no? Humility, strength to meekness, and then strength to conviction kay Daniel. Ang dami nating halimbawa, hindi tayo kailangan eh. Sino naman yung matibay na Kristiyano? Siya yung nagsabi ng, for when I'm weak, I am strong. Pag ako'y mahina, malakas ako. Ha? Si Paul, no? 2 Corinthians 12. Pakibasa, ready, go. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I strong. Anong pagkakapareho ng mga binanggit na dito? Infirmity, reproach, necessity, persecution, distress. Puro negative, di ba? By the way, sino yung mahina pala sa panahon ni Daniel? Yung mga ibang kababayan niya, di ba? Lumuhod din sa statwa. Ano pang ginawa? Ayun, lahat sumamba na kay Nebuchadnezzar. Hindi na banggit dito ng tatlo. No? Pero malamang di rin. Pero kahit mahina yung kanyang paligid, mahirap yung kanyang pinagdadaanan, nasa malayong lugar siya, ibang batas doon, nanindigan siya kay Paul, ganun din, lalo na. Kasi nung talagang panahon ni Paul, yun yung persecution eh. Alam natin nangyari kayo, di ba? Natapos natin sa Book of Acts. So, sinundan yung kwento ni Paul, yung nagulpi siya, napagbintangan, pinagsinungalingan, pinag-initan, pinagtulungan. Ano infirmity? Pati siya mismo, may kahinaan din siya. Binanggit niya sa Romans 7. Reproach. Ano yung reproach? Kahihiyan, at mga basically mga masamang nangyayari sa kanya, no? Reproach, expression of rebuke, yan, disapproval. Marami siyang kalaban. Ang hirap nung minsan pag ganyan, pag lalong ganyan, puro ganyan, parang ka nangihina, di ba? Alala ko tuloy yung aking feed na naman. Itong mga psychology nito, sabi niya, ay, mga anak nyo, huwag nyo bubulyawan. Eh, wag naman talaga pag hindi naman kailangan, di ba? Pero minsan, dapat nga sila masanay dyan eh. Mahina yan pag nabulyawan lang, sunod na agad. Minsan, kailangan din. So, pero, pag tayo nasa tama ka na, ikaw pa yung dinidisapprove, hindi madali yun, no? Disgrace, censure, pinapagalitan, no? Necessities. Eh, ano mahirap talaga, no? Pangailangan. Kailangan mo ng ganito, wala ka. Oh, madalas nangyari kay Paul yan kasi missionary siya, nag-travel siya, na-persecute siya, nung hinabol siya at tumakas siya sa ano, anong meron siya, no? Wala. Persecution, yun na nga yung pinakamatindi, no? Hinahabol siya, sinusundan siya ng mga Hudyo, eh. Distress, gano'n na rin yun. No? Ngayon, pero sabi niya dyan, ay maganda pala dyan, sa kapakanan ni Kristo yun. Hindi yung iba na
kinulong kasi loko-loko ka talaga. Hindi, ganun. Si Paul, hindi eh. Pinipersecute siya kahit siya ginagawa lang niya ang kailangan niyang gawin para sa gawain ng Panginoon. Pero siya pinipersecute. Nasabi niya dyan, for when I am weak, then I am strong. So ano yung sa palagay niyo dito? Point dito. Saan siya malakas? At paano siya naging malakas? Ha? Weakness, faith. Nabanggit yung puro negative na nangyayari sa ng buhay niya. Anong kalakasan yung pinakita niya dito? Kanina, humility, and then conviction. Malakas siya kasi hindi siya basta-basta mahuga, no? Cannot be moved. Nakantay natin, hindi ba? Si Paul, andyan yung mga negative instances sa buhay niya. Pero siya ay he never quit, no? So, ibig sabihin, endurance. Malakas ka pag ikaw ay, pwede sa basketball eh. Humility, syempre, di ba? Pag pikunin ka, di technical ka. Pag conviction, of course, laban. Ganon din sa endurance. Kasi hindi pwede sabing malakas ka kung malakas ka lang ng 2 minutes. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Dapat tumatagal ka. Endurance, di ba? Ganun yun eh. Ganun din sa takbuhan, sa karera, boxing. Malakas ka nga sumuntok, kaso, iniwasan ka ng iniwasan, napagod ka. Hindi ka, So, ang malakas, matagal, tumatagal, yun. Motolite, no? Hindi nangyari sa kanya, kahit negative nangyari sa kanya, inaasal siya, wala siyang pinipersecute, tinusundan. Pero nung siya'y mahina, dun siya malakas. Galing. So paano tayo maging malakas? Anong kalakasan natin yun? Ganun din. So nabanggit natin na tayo naman dito, hindi tayo masyadong papagod, di ba? Kaya katulad kanina, liban muna, soul winning. Di ba? Hindi naman tayo patayan eh. Sa Bible quiz, hindi rin naman diba? Kailangan talagang memory verse, ganun din. Hindi naman tayo patayan eh. Pero, consistency, di ba? Consistent tayo dapat. Hindi tayo, ayoko na. Maraming umaayaw sa Bible quiz, wag na lang. Ganun. Wala. Kung marami rin umayaw sa hard preaching, di ba? Umayaw na sa King James, hindi ganun. Doon tayo sa tama at sa totoo. Stay tayo doon, endure. Kahit ano pa yung ibato sa atin. Amen. Yun yung endurance. Mahina ka pag hindi ka nag-i-endure. Ulit-ulit ako, no? So, si Paul nga yan, hinataw basically kung anong ginawa kay Jesus, pero hindi rin. Ang pagkakaiba kay Jesus talagang matindi. Pinakamatindi, no? Si Paul, alam natin buhay niya, kaya pinalo siya hanggang nakulong siya sa Rome, di ba? Ilang beses ka nakakulong, uulit ka pa. Kung importante, hindi ginagawa mo, di ba? Ni-reject, na-persecute even. Naalala nyo kay Peter, yun ang matindi. Pagkapwa mo Kristiyano, di ba? Nabanggit nyo na last time dito, mga nag-aaway, ganyan. Totoo yun, nakakapanghina yun eh. Kasi hindi dapat ganito, alam mo yun. Pero, kung sakali nga, nagkaganon si Pedro nga, inaaway si Paul. Or baliktad, di ba? Pero ang mali doon si Peter. Galatians. So, ano yun? Anong gagawin mo? Kapwa mo, pastor, may sinabi sa yung ganyan. Kapwa mo, Kristiyano, kapatid man yan. Kung mahina ka, wala ka na. Minsan ganawa datang talaga yung ganung panahon na masasabihan ka. Dapat ka nga masanay dyan. Pag hindi ka sanay, mahina ka. So, spiritual strength is continuing when life gets hard. Yun talaga yun. Nabanggit natin sa kanala si Jeremiah, di ba? May chapter doon na sabi doon. Sabi doon, yung horses, if thou cannot contend with the footmen, how can thou contend with the horses? Kung yung tao-tao lang, di mo kaya, paano pag may tangke na yan? Lalo ka mahina, ayaw ka na agad. May tangke sila, suko na kami. Hindi ganon. Yan, so maganda to. Faith that only works when life is easy is not strong faith. Yan.
Kung sabihin malakas ka, hindi ka pa nga nausubok eh. Ngayon, kung talagang pinagpala ka at the moment, ano yung mga dapat mong gawin? Ha? Pasalamat. Ano pa? Mayaman ka ngayon, wala kang problema, malakas ka, wala kang sakit. Hintayin ko na lang magkasakit ako para makita ko, masubukan ko yung aking pananampalataya. Ano dapat? Habang nasa kalakasan ka, maglingkod ka na sa Diyos. Kung talagang nakikita mo, kaya mo naman. Ay, basta pa nag-soul winning ako, sigurado kung mahihirapan ako. Yun nga eh. Doon ka masusubok. At lalo ka pang lalakas. Yun ang maganda doon. Huwag mong hintayin na dumating na lang siya. Darating ka, maniwala ka, yung sakit. Nakakatakot yan eh. Pero huwag kang magmadali. Darating yan, lalo sa pagkatanda natin. Darating yan. Walang malakas na ewan. No? Wala. Kahit ganong ingat mo. So ngayon ka na si Paul, kaya na-persecute naman siya. Hindi naman dahil wala lang eh. Diba? Yan ang context nito. Nakikinig mo ba? Kaya siya sinusubok kasi naglilingkod siya at matindi. Yung iba sa atin kaya hindi tayo na-persecute, wala tayong alaba, wala tayong pangangailangan. Wala ka rin ginagawa kasi. Yung iba ginagamit sa mga lingkod ng Diyos yun eh. Okay, ito mo, ikaw, pinapersecute ka, siguro may ginagawa kang mali. Ano yun, Job? Hindi mo binasa yung Job? Yun nga thesis nun eh. Posible na ginagawa mo yung tama, doon ka pa magdudusa. At ganun talaga, sabi, yea, and all that is godly shall suffer persecution. Okay, so ngayon, pero endure mo. Dumating yan, naglilingkod ka na, huwag mo sabihin sa Diyos, naglilingkod na nga ako, Lord, bakit dumarating to? Kasama yan. Amen. Kung tataka, huwag kang mahina. Eh ba, mahina, hindi na bumubuhat. Hindi nagko-contribute. Maging malakas ka pa rin. Amen? Amen. Nakatlo pa lang yan. Ano yan? Strength to humility, strength to conviction, strength to endurance. Pang-apat. Ano pa? Parang doon na lahat, no? Meron pa eh. 1, 2, 3. Hindi, itong kay Jesus, obviously, yan ay ultimate. So, ano pa? Yun ang lakas eh. Lakas, humility, endurance, and then conviction. Parang wala na. Meron pa. Medyo ano lang to, no? Acts. Saan pa tayo dapat maging malakas? Ako naman, and when he had removed him, tinutukoy dyan si Saul, no? Nung inalis daw si Saul, he raised up ang Diyos, inalis niya si Saul, ni-raise up niya si David to be their king, to whom also he gave testimony. And sabi ng Diyos about David, and I said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. So alam natin, hindi lahat talaga, pero considerably, relatively, na-establish niya nga yung kingdom ng panahon na yun. Of course, yun ang kalooban ng Diyos. So, pero ano daw meron si David? Kilala siya bilang a man after God's own heart. Title niya yan. Inulit-ulit yan kahit ng mga haring na sumunod sa kanya. Kinukumpara lagi kay David. Kasi yung puso ni David, kagaya ng puso ng Diyos. Yan ang Tagalog niyan. Okay? Tao siya, pero yung puso niya, parang puso ng Diyos. Okay, hindi perfect pero, naalala niyo yung ating, ano yung puso? Pag sabi, puso! Sabihin nun, dalawang bagay. Will, matapang, at the same time, kahapon, anong nangyari? May puso, anong sabihin nun? Mapagmahal. Pwede rin yun. Yan talaga kilala ang puso, di ba? Ganun din sa Bible. O tama ba, di ba? Si David, doon siya kilala, matapang siya at mapagmahal siya at righteous din, no?
Naalala niyo yung ano bang pinagawa ni David? Pag kailangan patayin, patay. Pag kailangan kaawaan, kakaawaan niya. Malambot ang puso niya. Amen. Hindi pusong mamon, ha. Ibig sabihin, pag kailangan talagang maawa hindi siya. Katulad ng Panginoon, nabanggit din kanina, merciful. So, ano nangyari dyan? Ayun na, nasabi ko na. Kung kilala niyo si David, saan pa kilala si David? No? At ang mga anak ko, iba-iba rin eh. No? Pero yung gusto ko syempre yung anak ko, isa, kung may problema, takbo agad kay tatay. Nakikinig ba kayo mga anak? Kahit yung anak ko iba. Minsan kailangan nyo yun. Alam nyo kung kanino kayo tatakbo. Andun yung puso. No? Andun yung pag-ibig. Andun yung pagmamahal. So, minsan dapat malambot tayo in that way. Si David, kitang-kita natin kasi magaling din siya umawit, no? Hindi lang magaling, awitan na naman pag-usapan natin. Umaawit ba kayo sa Panginoon? Tinuturuan na nga kayo eh. Privilege yan. Pwedeng tool din yan. Ginamit ng Diyos yan. Hanggang ngayon, kinukuman tayo umawit, kumanta, umawit, tumugtog, magpuri. Palagay nyo bakit? Hindi pwedeng itanggi yun. Kasi ako yung taong hindi ako mahilig sa ganyan eh. Hindi ganun eh. Baka sabi, hindi ako mahilig sa religion eh. Kaya nga tinuturuan eh. Kailangan mo yan. Pag andong ka na, pag ginagawa mo na, okay pala to ah. Amen? Yes. Sino dito yung dati hindi mahilig umawit? Tapos ngayon mahilig na umawit. Kita nyo na? Wala. Kaya mahiya. Sino? Wala? Yung dati hindi kayo mahilig umawit. Ngayon umawit na kayo. Ngayon. Gusto ko si Lenny magtaas. Ayaw ah. Hiningitan lang ako. Ako naman kasi mahilig na akong umawit dati kaso worldly naman. Iba rin yun. Di ba? So, ang ginawa sa akin, sinip ako ng Panginoon. Ayaw, wag na yan. Dito ka na lang. Si David, yun ang maalala mo sa kanya. Di ba? Sa Bible. Yung kanina lang Acts, puro David yun eh. Yung first 50 ata yun. O 72. Sa kanya yun eh. And then later, meron na naman siya. Kasi book yan eh. So, kung isa sa mga kilala si David, diba? Sa awit. O kaya, by the way, ano yung madalas na genre ng music na sikat? About love song, di ba? Nakakaasar na nga yun eh. Pero kasi hindi may tatanggi natin yan. Malapit yan sa puso natin, sa Diyos din. Huwag hindi worldly ha, pero sabihin yung mismong tool, no? Yung music. So kaya, gusto kong sabihin, dyan nakilala si David, malakas din pag ikaw ay malapit sa Diyos. Sa puso, yun ang gusto kong, medyo mahirap eh. Kaya, ang point dito, strength through a heart for God. So may puso ka ba sa Diyos? Yun ang naalala mo yung chapter 13, di ba? 1 Corinthians, ano sabi doon? Maganda may pananampalataya ka, may hope. But the greatest of these is charity or love. Yun na naman, love. Kasi ang lakas mo nga, magaling ka mag-preach. Sinabi din doon, magaling ka mag-preach. Yung preaching mo, parang walang puso. Ang hirap nun pag nasabihan ka ng ganun. Walang kwenta yun. Matalino ka nga, soul winner ka, even soul winner. Marami ako naakay. Minsan may mga paraan ng pag-akay na hindi naman dahil sa tamang dahilan. May kinig ba? So, strength or strong among the weak. May mga mahina. Iba sabihin, lahat ng mga pastor ganyan eh. Hindi lahat. Lahat ng Kristiyano ganyan. Sabi sa'yo, yan ang ina-emphasize mo, hoy. Hindi mo kilala ang Diyos, wala kang karapatan magsabi nun at hindi mo dapat sabihin. Huwag ka mag-focus doon. So, ginagawa ko ngayon, sa natin, yung lakas na dapat magkaroon tayo, ay nabanggit kanina, humility, endurance, and then, conviction, and then, a heart for God. Siguraduhin mo na malakas ka sa pag-ibig at sa katapangan at the same time. Dapat kung saan ang gusto rin ng Diyos, yun ang another dito eh. Another way of saying na a man after God's own heart, parang hinahabol mo. Yun ang gusto mo, kung anong gusto ng Diyos, yun ang gusto mo.
Kung anong ayaw ng Diyos, ayun ang ayaw mo. Kung anong gusto ng Diyos, yun ang gusto mo. Anong mahal ng Diyos, yun ang gusto mo. Diba? Kung saan siya matapang, kung ano yung tinitibok ng puso niya, basically. Kaya soul winning yun. Yan ang tibok ng, yun ang gusto ng Diyos. Yan, katotohanan, yan ang gusto ng Diyos. Ganon, tanong, ganon ka ba? Si David po, hindi lang awit, gera yan. May doktrina dyan, alam niyo yung, di ba? Nakatutok din niya sa doktrina. Ang Psalms, kaninang umaga natin, di ba? So yan ba ang gusto ng puso mo? Kung di yan ang gusto ng puso mo, mahina ka pa. Nasabi ko sa iyo, kahit yung mga churches na puro programa, tapos walang soul winning, walang conviction, or kulang, o mahina, yan ba ang puso ng Diyos? Nakikinig ba? So, ano natin yung sarili natin? Lagi natin examine sarili natin. So, wag din kayo papaligaw doon sa iba na, iba kasi ganun. Mahalin natin ang kapwa natin. No? Tama yun, may exemption dyan, ha? Huwag mo hayaan tayo yung ano doon. Kasi iba dyan na gusto ng mga ano. Uy, mahalin natin sila, bigyan natin ng mga komunista na naman, no? Okay yun, mayroong lugar yun. Amen? Ingat-ingat lang kasi sa napansin ko, na-observe ko, yun ang nililigaw yung puso natin. Mahalin mo ang kapwa mo, yes, pero mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang katotohanan. Amen. Pag sinabi ng Diyos na galit siya dyan, galit siya dyan. Okay, obviously nasa utak ko yung bakla na naman kasi nga, yun. Yun ang propaganda nila eh. So nililigaw tayo. So kung puso natin, puso ng Diyos, or after God's heart, tayo, malakas tayo. Amen? Yun ang gusto sabihin. Last, sa mga tao, no? Sino pa yung talagang malakas? Sino yung maisip yung tindi nito? Yung series natin, saan? Sa Job, no? Anong kabi kay Job? May title tayo nun eh. Yan, righteous and yung title natin, perfect and upright. Pero dito, sabi dyan, may basa nga, ready, go. And said, the wicked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Sikat na, ano no? Ano nga sa kanya? Context na naman. Lahat na nawala sa kanya. Ito yung matindi, alam nyo kasi tayo pag nanghina tayo madalas. Yan, either hindi na umaten, hindi na nagbasa, hindi na nagmahal, hindi na nag-tithes, hindi na nag-communicate. Iba, ayaw tayo makita na eh. Diba? Oh, in-unfriend na ako nung sino dyan. Isa, bilinlock na ako eh. Bakit? Kasi sobrang hina. May nangyari na sa buhay niya na kung ano man yun, na ayaw na rin sabihin. Kasi pag nalaman niya, napaalala sa ito pala yung pinagpalit mo, di ba? Yung mga gusto ngayon. Ito pala yung pinagpalit mo sa akin. Sa Diyos, ang dami natin pinagpapalit. Pag naalala, ano pinagpalit ko? Labahan. Anong pinagpalit mo? Project. Ano? School. Ano? Grade. Kung naka-grade, naka-90 ka, kung pinili mo Diyos, naka-85 ka. Di 5 points. Magpapalit mo sa Diyos 85 points. Babaw natin minsan eh. Amen. Si Job, lahat na. Lahat. Parang very unfair, pero yung buhay niya naging testamento. At pwede mo kumpara kayo sa Panginoon. Halos. Amen? Malakas ba tayo? Ang point dito is suffering. Hindi ko na gusto. Alam natin si Job eh. Strength through trust in suffering. Nagtitiwala ka pa rin ba pag nawala na lahat sa'yo? Ayun, anong din sinasabi dito? Lahat naman yan. Nung ako'y nabuhay, para si Eliza, walang-wala. Mamamatay ako, wala rin. Dapat may sisihin ng Diyos. Anong pangarap mo sa buhay dyan? Nawala man yan, di mo marating. Di ba ganun eh? Ay, hindi mangyayari ito pag ako, hindi ako na 100 sa ganyan. Ano man yan. Iba na pinagpapalit sa lalaki, sa babae. No, parang mauubusan. Never magpapalit ang Diyos kahit saan. Kahit pa ganyan. Love life.
Alam mo, may sira ka dyan dahil dyan, magpapalit mo ang Diyos. Actually, mababaw pa nga. Balik tayo suffering. Ano yung matinding suffering? Iniwanan ka na asawa mo, hindi ka na mag-church. Ang hirap yun, ha? Nawala ka ng pera, ng trabaho. Nawala ka ng paa. Ay, may excuse na ako, basta. Hindi, magsaklay ka. Tatay Eddie pala, naalala ko na yun. Chat mo kung nakauwi na o ano. Ay, Tatay Eddie. Pero pinag-usapan din namin ni Brad dyan. Mabisita. Kung kailan nga, pwede. Di ba, magsaklay ka kasi nakasaklay yun eh. Makapag-church lang. Tatay, ganun din. Ano pa nawala sa'yo? Anong matinding suffering mo? Ginulpi ka ng kung sino. Hindi. Pagpalakas ka rin, di ba? Ay, tatawanan ako eh. May black eye ako eh. Ano naman? Baka may makarelate din dyan. Hindi mo alam. Ano pa? Walang-wala ka. Ano pa? Suffering. Exam. Suffering mo yun. Ano pa? Bible quiz. Ang hirap. Kinakabisado ko. Huwag masyado kasing OA naman na ano eh. So, bawasan yung time sa ibang bagay. Ano pa yung mga suffering? Seryoso. Seryoso. Nawala ng nawala naman sa buhay. Dapat lalo kang di ba? Diba, ito, may nag-solve ka. Ibig mo sabihin, yung namatay kong ganyan. Hindi, move on tayo. Kung talagang nasa impyerno, hindi natin alam eh. Malamang, kung hindi nakakilala sa Panginoon, impyerno yun. Kung hindi mo excuse, lalo ka nang nagsipag lalo, di ba? Hindi ako naniniwala dyan, may impyerno. Hindi ka maniwala, totoo pa rin yun eh. Ano ba? Mawala sa buhay, hirapan sa anak, ano ba? School, sa kaibigan. Bira, okay yung alis sa church, wala kaibigan ha. Ilang ba kaibigan gusto mo? Hindi ako magkakaroon kasi wala kang tiwala sa Diyos eh. Ay, by the way, magkakaano tayo sa kayo pala ha. Baka naman sila dalhin nyo dito. Pag nakakilala kayo doon, meron at meron yan. Suffering. Ano pa yung matinding suffering? Sakit, financial, ano pa? Si Job, lahat nga lahat. Literal, pati kanyang kalusugan. Tayo natin si Pastor na lalo sana lumakas. Amen? Yan siyang, lalo gusto niya magsumula. Yan na. Strength through humility kay Moses, conviction kay Daniel, through endurance kay Paul, kay David, through a heart of God. Ang ganda yung kahit pwede separate yun eh. Then 5, through suffering, trust through, kahit nag-suffer ka na. Ang hirap again. May basketball mo sa basketball. Yun, injury. Yung naman, yung nakita ko sa yung marathon ba yun? Or, ika-ika na, talaga namang wala. Tinapos pa yung race. Kaya naging inspiration siya. Okay then. Ito na yung last, but not the least. Definitely not the least. Sino yung talagang pinaka malakas? Siya lang ang sakalam, no? Amen. Hanggang ngayon, pinupuri natin, sinusunod, pinag-aaralan. Sino yun? Ito yung matindi kasi alam na alam niya exactly mangyayari sa kanya. At pinakamatindi, babayaran niyang kasalanan ng sanlibutan. Kayo, ready, go. Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Madali ba yung magsuko ng buhay? At hindi lang buhay lahat, no? Yung katawan, yung ating will nga eh.
Lahat na, isusuko mo. Kasi pag hindi ka sumuko, hindi mo gugustuhin yun na ikaw pako sa krus, di ba? So, yan ang kalakasan. Yan ang gayahin natin, no? So, tayo malakas pag tayo ay sumusunod sa Diyos. Don't be mistaken, yan talagang lakas. Again, sa church na, ano yan, nakikita yan eh. No? So, pwede mo pakita sa labas, pero definitely lalo sa church. Kasi, kung meron mang inaatake sa Satanas, sa palagay nyo, ibang mga ordinaryong tao na wala naman sa church, di ba? Yun ba ang atake ng demonyo? In a way, oo. Kasi ano rin sila, sapul din sila, wala silang protection eh. Pero sino yung gustong-gusto talagang demonyo na yung mapahiya, magkasakit, matukso? Sino kaya yung gusto ng gano'n? Nakalingkod ng Diyos, di ba? Eh si Jesus gusto siyang, hindi, kaso nakasuko siya Diyos eh. Lord, anong gagawin ko? Anong gusto mo? Hindi madali. Yung oras lang natin, ibibigay natin yan. Lakas, pera. Ibigay mo ba yan? Lakas, oo. Pero pera, hindi. Hindi nga madali, depende. Okay? So, ano natutunan natin? Maging humble, that may conviction tayo, endurance, devotion, tiwala, and then surrender. Yung surrender na yan, medyo nauuso yan eh. Tama naman, wag lang mali yung context ha. Yung iba, ginawa yan sa kaligtasan daw. Isuko mo ang buhay mo para maligtas ka. Nako, sablay. Pag ligtas ka na, saka ka magsuko. Pero paano masabi talaga nagsuko ka? Diyan pa ba kayo? Iba kasi, again yung mga pastor minsan nakakatisod eh. Iba nagsuko daw ng buhay. Pero actually, minsan yun na lang yung ano nila. Baliktad eh. Parang yun na lang yung ticket nila na ano. Nagsuko ng buhay, pero tamad naman. Suko na Lord. At ang buong buhay ko ay gugugulin ko na para mambola ng tao. Hindi sinasabing gano'n ha. Pero minsan gano'n eh. Wala kang pagtining naman ano mo schedule mo ngayon. Anong ginagawa mo? Wala. Puro fellowship. Suko lang. Madaling sumukong ganun talaga eh. Totoo yun. Pero hindi yun ang sukong gusto natin. Pag nagsuko ka, gagawin mo yung gusto niya na mahirap. Na hindi lang gusto niya mahirapan tayo, hindi. Kaya ito yung ito. Ano na? Paano masabing suko ka talaga? Gawin mo yung ano yung mahirap para sa atin? Madaling mahirap to eh. Inabanggit natin kanina sa announcement. Ano dapat gawin natin na hindi ginagawa? Sabi niya, thy words were found and I did eat them. And thy word was unto me the joy and the rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. Ano daw yung kasiyahan niya? Salita ng Diyos. Anong eat? Parang ganun eat. Parang kinakain niya kasi regular. Yung pagbabasa sa kanya ng Bible at meditate, para siyang kumakain. Lagi dapat to. Sinabi din ni Job yan, di ba? Ang sabi doon, I esteem thy words like as necessary food. More than my necessary food. So kaya pag di ka nagbabasa, kaya ka pala mahina. Imagine mo di ka kumain. Diba? Huwag kang kumain. 2 araw. Hinang-hina ka na yun. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Ganun din yun. No? Kaya konting pagsubok, may project. Uy, meron na akong excuse. Yung pala, matagal ka nang ayaw mag-church. Sana magkasakit ako pa, hindi ako mag-church. Ano pa para tayo lalakas? Magbasa ng salita ng Diyos. Ito yung mga basic. Ito tayo sa Luke. The word which came to... sa Luke. Luke 18, anong ginagawa ng isang taong malakas? Bakit siya lumalakas in the first place? Ano sabi ng Panginoon? And speak a parable unto him. Ano dapat? That men ought always to pray. Amen. And not to faint. So obviously not to faint. Huwag kang panghinaan. Kasi ang panalangin pala, minsan kailangan talaga din ng lakas, no? Time. Kasi makakausapin mo ang Diyos eh. So kukonek ka pa lang, mahirap bang kumonek sa Diyos minsan?
Kaya nga yung iba ayaw eh. Kasi umpisa pa lang parang hirap na eh, di ba? So, obviously, stay in God's Word, and then faithful in prayer, and then, ano tayo magiging malakas at manatiling malakas? Okay, basa, ready, go. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, pag sinusubok ka, dapat manatili tayong, ano yung pinaka-verb dyan? Faith, no? So, dapat magtiwala sa Diyos, no? Trust God in trials. And then, yung pinaka-obvious, yung gawa na talaga, no? John 14. Yung nananalangin ng Panginoon. Sabi dyan, magbasa, go. If you love me, keep my commandments. Yan, mahal ko talaga ang Diyos eh. Mahal ko talaga. Sa bibig. Diba? Anong kahapon nga, yung sa love, Valentine's. Eh, minsan magaling lang, masarap, madali lang yan. I love you. Kailangan ko ng ano. Nako, wala ka sa buhay ko. Sa kwento ng ano eh, kaya niya specify ng speaker. Pag ano na, yan, away na, yan. Sa Panginoon, pwede ba mahal natin siya, wala ka sa church, para ka namang late, hindi mo ginawa yung dapat gawin, again, hindi po napaka-hirap naman yung ating ginagawa. Napakahirap ba nun? Bible quiz, i-review lang. Isang tabi mo lang, para ka nagpahinga lang. Ano ni Bad? Mare, construction ka, pahinga ka naman. Habang nagpapahinga ka, basa naman. Ibang muscle naman yung ginagamit mo nun. At kahit pa sa academics, pahinga rin yun. So, may exam na nga kami. Namang, ibang ano yun, ibang area ng utak mo yun. So, kailangan, para tayo titibay, tiwala, manalangin, salita ng Diyos, magbasa, mag-meditate, and then sumunod. Kasi pag hindi ka sumusunod, hindi ka na-exercise yung faith, mahina ka. And then last is, basa, ready, go. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ang nalaman niya sa ating strong. Kasi nga, wala pong minsan malakas eh. No? So, talagang pag nangihina, nasusubok, parang ultimately, parang mahina ka rin. Kaso, ang alam natin, sinong malakas? Ang Diyos. So, kanya tayo lalapit. Amen? Ugit ko kanina dati sa inyo, no? Minsan, lalapit ka na lang sa dapat mong lapitan, hindi mo magawa. Sobrang hina nun, no? Minsan, nakakahiya nga rin. Pero, sa Diyos kasi, hindi nakakaya sa kanya tatay mo, nakakaya bang lumapit sa tatay mo? Yun nga, hinihintay niya eh. Amen. Amen? Ngayon, anak ko, hirap na. Nagtatanong ka lang, di ka nagtanong. Sagot agad yan. Ano may naisip mo? Mahina ka naman talaga. So, pero yun nga, minsan kasi naglalayo sa atin yung kasalanan nga, di ba? Pag alam mong kasalanan, may ginawa kang mali, may ginagawa kang mali, hindi ka makalapit sa Diyos eh. Amen. Iba, nag-backslide na iba, hala na, sabihin naman sa akin, ganyan, totoo naman. Hindi mo na lang baguhin. Para magkalimutan na yan, then positive na yan, tuloy-tuloy na. Wala, hindi makalapit eh. Kaya tayo magiging malakas, lumapit sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos. Pag talagang may kasalanan talaga yan eh, salamat sa Diyos, maawain siya. Para again, tatay mo, nagkamali ka. Matitiis ka ba niya sa palagay mo? Hindi na ako uwi. Grabe naman, utak mo yan. Ngayon natutunan yan. Sa Hollywood. Ayun na. So, meron ba tayong conviction katulad ni Daniel? Endurance katulad ni Paul? Tiwala katulad ni Job? Kung wala pa, o puso ni David, hingin natin sa Diyos yan. Tsaka,
Yung kaya natin, dapat natin gawin yun. Lumapit, ganun lang, humble. Yung pagbabasa lang ng Bible, parang napakahirap minsan eh. Pero, tiwala sa Diyos. Mawalan ako ng time sa ganyan. Hindi ako naniniwala. Kasi nungaling din sarili mo. Amen? Bawasan mo yung time sa kung saan. Laro. Ano ba yung mga walang kwenta minsan? Tambay. Ano ba? Cellphone. Games. Tambay. Lumilipad yung utak. Usapang walang kwenta. Small talk. Alokohan. Random ano. Sa Facebook, ganun. Doom scrolling. Magaling kasi yan, kaya hindi ka makawala doon. Kasi alam nila yan. Minomonitor nila yan. Ginaya sa TikTok, doon ano yun eh. Hindi ka makakawala. Kung mawalan ka na interest sa isang bagay, alam nila yung iba pang interest mo. I-feed sa'yo ngayon yun. Wala na, hindi ka na makaano. Automatic yun. Tapos pag wala naman, may introduce naman sa'yo na baka kahit hindi mo gusto dati, baka gusto mo ngayon. Mga magic. Gusto mo malaman magic? Diba lang, puro luto-luto. Okay sana yun, magpuro gano'n naman kahit ano ng luto. Dami niyan. Nakakagutom din, no? Malakas ka ba? Pinanghihinaan ka ba? Hinahata ka ba ng iba? Ay, pwede palang gano'n. Maging malakas ka. Amen? Amen. Maging malakas tayo sa Panginoon. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Palalahanan niyo kami. Kayo laging nararapat at napapanahon. I pray, kahit sa katandaan namin, yan at yan ang dapat namin pagtagumpayan, mga kahinaan, kasalanan, at kapisuran, Panginoon. Nasa paligid na, hindi na makawala, hindi ka pwede magsabi na humingi sa inyo na alisin nyo yan. Dahil hindi nyo alisin yan. Nakita namin yung mga example na, yung mga mananampalataya, Paul, David, Job, Moses. Andun talaga yun. Minsan, parte talaga ng buhay, parte ng paglilingkod. So, I pray na maging malakas kami yung mga ibang bagay na mapagsubok nga, kung malakas kami, hindi yan magiging mahirap. Sapat naman yung biyaya, Panginoon, extend nyo sa amin, tulungan nyo ang gabayan, matalino, malakas, Panginoon, kayo malati bandang huli at mapaglingkuran, may taas, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo mag-ingat sa bawat isa for the rest of the week na naman, soul winning sa Tuesday, di kayo mahadlangan, bigyan ng mga maayos na weather, Panginoon, kasiyaan din, Panginoon, safety, Panginoon, protection, victory sa pag-soul winning, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo mag-ingat sa bawat isa, kayo po may taas, malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.